Hello Kathden fans, trending to ngayon ha. Kung nagpadala ng flowers si Alden kay Mama Min mga kasembreros sa kanilang bahay, no? Kung nakita ninyo mga kasembreros sa video. Tapos of course, no, yung bagong fresh na endorsement na pasabog ni Sir Alden mga kasembreros na special line na braces mga kasembreros. So yan, at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong update natin of course. Full smile si Alden Richards dito mga kasembreros, no, na humaharap sa camera dahil dito nga sa kanilang picture taking, no, ng special line clear braces mga kasembreros. So nakadilaw si Soiti dito mga kasembreros, tapos so parating nakasmile si Alden Richards mga kasembreros. Medyo mahaba itong kanilang contract signing. May nakita akong video pero tinatry kong ma-play ito mga kasros, no? Pero hindi ko sure kung kaya nating i-play itong medyo mahaba. Pero dito nga to cut the long story short, ayan, nag-contract signing, no, si Alden January 8, 2026 mga kasembreros. So dito ay as usual, no, ay well accommodated at saka well accommodating din naman si Alden. He is well accommodated at saka he is well accommodating as well mga kasembreros. So dito ay may kamustahan, no, sa mga bosses ng special line clear braces mga kasembreros. Parang ano, no, parang may lahing Chinese or ibang lahi itong may-ari ng clear braces mga kasembreros special line. So kasama niya dito si first senior vice president Joy Marcelo sa signing of contract mga kasembreros. So very igop, no, at saka very fresh si Alden kasing fresh ng kanyang bagong brand endorsement mga kasembreros. So dagdag na naman ito, no, sa mga endorsements at saka brand niya Sir Alden mga kasembreros. So congratulations kay Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ito, naisipan din ng mga kasi marami ang nagko-comment at nagsasuggest na yung magiging leading lady ni Alden nga sa kanyang bagong medical drama series na Code Grey ay si Ma'am Catherine, no, yung kanyang magiging leading lady dito. Pero palagay ko ay hindi, no, kasi marami ang nagko-comment, Catherine, kay Kath pa rin ako. Para kay Alden, Kathden lang ang bagay. Alden at Catherine, Alden and Kath partner. Catherine mas bagay sila mag-partner. So perfect na perfect silang dalawa, no, Alden at saka si Kath. So hoping, no, pero palagay ko hindi. Pero anything is possible, no. Malay mo magkaroon ng pasabog ang GMA at saka ABS-CBN na naman. Ngayong meron na silang partnership with All TV mga kasembreros. Pero palagay ko hindi series na yung, kasi magiging kakompetensya ito ng series ni Ma'am Catherine din na na Someone Someday mga kasembreros. Tapos ito, 20 hours ago, no, may pet ako, posted ito 20 hours ago. Tapos Ma'am Catherine dito ay yakap-yakap ang kanyang for baby na si Snowy mga kasembreros. Tapos, next item natin, bibilisan ko lang, no, kasi medyo mahaba ito or marami ang ating items mga kasembreros. 14 hours ago, yes, ready na sana this 2026 ang Elena 1944, no. So, aabangan natin ito kung ano yung magiging takbo ng pelikulang ito mga kasembreros at kung kailan nila sisimulan. And then ito, 14 hours ago, ang cute ng ginawa ng admin dito, no, ginawa niyang anime ang Kathden. Naging Son Goku mga kasembreros, no, ang Kathden. Tapos next item natin, 18 hours ago, first interview ang Kathden 2026 na meron silang special someone si Kath. So ito po ay hindi naman totoo, no, na magkakaroon sila ng interview, pero ito ay posted ng isang admin, si Rosemary Reunion. Daming likes 145 likes mga kasembreros. 18 hours ago niya ito pinost mga kasembreros. Tapos next item natin, 10 hours ago, no, ito po yung sa Madame Tussauds naman mga kasembreros.
ni Ma'am Catherine, no, parang ni-remind tayo. So malamang ngayong 2016 kasi yon, matatapos yung wax figure ni Ma'am Catherine sa Hong Kong, mga kasembreros. So 10 hours ago, Kath's inspired wax figure from Madame Tussauds is Joy from Hong Kong. Can't wait to finally see the final wax figure. See you on Hong Kong. So yun siya. Hindi ko lang kung pupunta pa si Ma'am Catherine doon sa Hong Kong para sa final na ano. Kasi di ba sinukatan na siya dito nung nakaraan. Mineasure niya yung kanyang ano, yung kanyang katawan, mga kasembreros, para magawa niya ng wax figure. So pero hindi lang natin alam, no, kung ano magiging plano pa nila. And then ito, 16 hours ago, Pep.ph, na-feature dito yung Pulang Araw ni Alden. Over the past 3 years, 2023 hanggang 2025, a dozen Pinoy TV shows topped Netflix top 10 TV shows list. So ito yung mga nag-top 1, no, or top 10 mga kasembreros na mga pelikula or series sa Netflix, mga kasembreros na Pinoy. So kasama na nga rito ang Maria Clara Ibarra, yung tao dito, yung Pulang Araw, no, ni Sir Alden, mga kasembreros. Tapos ito, parang 1 hour ago, nag-survey lang no, isang fan kay Ma'am Catherine versus kay Vice Ganda. Parehong sikat at magagaling na artista, pareho na rin may napatunayan sa larangan ng industriya at pareho din nakatanggap na ng iba't ibang klaseng award at mga endorsements. Pareho din nagtagumpay ang kanilang mga karera. Kung paramihan ng fan supporters naman, sino kaya may pinakamaraming fans at supporters sa Catherine or Vice Ganda? Mostly, no, nag-comment dun kay Ma'am Catherine, pero hindi ko na po in-screenshot kasi masyadong marami, mga kasembreros. Tapos, next item natin, ito, parang 3 hours ago, parang nakikita nila na bagong project daw ang gagawin para kay Kath, kay Alden at saka kay Maine, kay Maine Mendoza, mga kasembreros. Medyo malabo ito, no? Kung sa akin lang, kasi si Maine Mendoza ay hindi ko lang kung sa Viva Artist siya nakapirma na kontrata or sa GMA, mga kasembreros. Tapos si Kath, of course, ay pero malabo kasi ano na no, may asawa na rin si Maine Mendoza. Tapos Kath din lang sana, no, kahit wala na si Maine Mendoza. Pero why not, no? Kung gusto nila ay pwede rin naman, mga kasembreros, kasi first time sa history yung ganun, mga kasembreros. Tapos ito, 4 hours ago, Philippine Showbiz Moments, no? Parang nilista lang niya dito yung tunay na pangalan ni RJ, ni Tisoy, mga kasembreros. Alden Richards, Richard Reyes Fulkerson Jr. So dapat may Reyes, no? Apelido ni Mama Rio, mga kasembreros. Tapos ito, next item natin. Ang ganda nito, 23 hours ago, Kinang at Tami Japan. Binabatikos noon, hinahangaan na ngayon. So yan ang second McDo branch ni Alden Richards. So ang ganda nga naman talaga, nag-preserve at restore niya ang historical heritage nito. Good job, Alden, hindi ka nagpatinag sa mga negative opinion. So tama, no? Ang ganda ng kanya, ang ganda ng kanyang caption din dito, no? Kinang and Tami na taga Japan, no? Ang kanyang dito ang kanyang Facebook name na vlogger, mga kasembreros. Tapos next item natin, ito po ay posted ni Donna May, no, 3 hours ago. Best friends together. Ito po ay kasama ni Kath dito, sina Sofia Andres at Aris De Santos. So pero ito pa ay throwback photo, no? Magkakaibigan talaga ito sila, especially si Sofia Andres, mga kasembreros, showbiz best friend ni Ma'am Catherine, and of course si Aris De Santos, na kung saan nga ay pumunta pa talaga si Kath, no, sa Australia nung nakaraang taon para magbakasyon doon sa lugar ng kanyang bestie, mga kasembreros. Tapos itatakal na natin ito, itong flowers daw, no, na pinadala ni Alden kay Mama Min, mga kasembreros. Nag-post dito kasi parang nag-blind item, no, at saka parang nag-clue rin dito si Yumi Jane Katog 1 hour ago. Wow, nung birthday ni Mami Min, kanino kaya galing mga flowers na yan? So pretty. So parang nagpahiwatig siya dito na kay Alden, no, kasi si Yumi Jane Katog ay isa ring solid Kath dinatic, no.
Tapos, ang ganda, no? Wala kasing binigay na pangalan si Mami Min. Wala rin nakatag. So, ang inisip namin, inisip ng mga Cathnatics ay galing kay Soiti, mga kasembreros. Kasi alam naman natin, no? Nagpapadala ng flowers talaga si Alden sa mga special sa kanyang buhay, especially pag mga babae. So, nagpapadala talaga yun siya, mga kasembreros. Hindi lang, kasi dito, isa sa mga nahihiwagaan kami dito, walang nakalagay na pangalan. Wala nakatag na pangalan sa Instagram story ni Mama Min. So sabi niya dito, thanks for the lovely birthday flowers. It added so much joy. So may joy, mga kasembreros. It added so much joy to my special day. Tapos orchids. No, alam na natin, nagpapadala si Alden ng orchids, ng roses. Ang ganda mga kasembreros. Ito yung, dito yung time na nang nag-birthday din si Ma'am Catherine. Dito rin sila tumambay at saka naging part ng birthday celebration or venue. Itong parang mini bar yata ito doon sa kanila, mga kasembreros. Pero bar siya na hindi yung lasengguhan or mag-inuman or magwawalwala. Yung lang ba, parang mga drinks na like wine, yung mga grapes, mga kasembreros, mga ladies drink. No? So ganun, mga kasembreros. Hindi talaga yung para maglasingan ang mga tao dyan at saka gawing gawing walwalan, mga kasembreros. Hindi po ganoon. Talagang parang pag mayaman ka, meron mga ganun kasi pang mas special occasion na po pwede doon, mga kasembreros. So wala man tayong pero yung kasi dito, yung tao dito, yung clueless man tayo, pero may mga tao dito, may mga insinuation ba? Mga insinuation, mga kasembreros, na unang-una sa lahat, no, talagang favorite ni Sir Alden padala ng bulaklak sa mga special people sa kanyang buhay, na special special women, no, na mga babae, mga kasembreros, sa kanyang buhay. So naging parang naging ito ugali, mga kasembreros, na magpadala. Sila Nanay Christy Fermin nga, di ba, pinadalhan niya ng mga orchids, no, noong time na birthday ni Nanay Christy, or parang Valentine's Day yata yon. Basta napanood ko yun eh. Tapos of course si Marian Rivera, si Pokwang, si sino nga ba yun? Basta marami siyang pinadalhan, mga special people sa kanyang buhay. So ito, hindi malabo na talagang galing ito kay Alden Richards, mga kasembreros, kasi wala rin nakatag, no, na pangalan dito si Mami Min sa Instagram story. And ibang level kasi hindi lang isang bouquet, hindi lang isang piraso, hindi lang isang bunch or bundle ng flowers. Ito, mga kasembreros, kasi ang dami, parang dinisignan niya na lahat na parang ilang baskets to, 3, 4 na plus yung orchids, mga kasembreros. So parang 4 na siya, from biggest basket, tapos paunti-unti siyang lumiliit, mga kasembreros. So wala kasing pangalan eh. May note siya, may sulat, pero syempre nilayuan nila yung camera para hindi gaano mabasa. Mami Min, bakit hindi mo nilapit? No, joke lang po. So pinapatawa ko lamang po kayo, mga kasembreros. So sana pag nilapit na ng konti ay tao dito, mababasa natin, no? Pero syempre ay mysterious moves na naman ito, no, ninja moves na naman ni Alden, mga kasembreros, as usual na ginagawa ni Soiti. So hayaan nating private, no? We're hoping na sa kanya talaga ito. Pero kasi talagang hindi talaga malayo, 95% yung aking instinct, mga kasembreros, na sa kanya galing ito. Lalong-lalo na si Alden ba naman, at saka si Mami, sobrang close nito, mga kasembreros. Parang future son-in-law na niya si Alden, mga kasembreros. And future son-in-law naman talaga soon, mga kasembreros. So mga bashers dyan, God bless you. Sa mga nega, sa mga ayaw maniwala. So yan po, mga kasembreros, no? So team panatag tayo. And then ito, ang cute, no? Ang ganda ng dito ni caption dito. Low-key lang talaga, no, ang Catherine, mga kasembreros. MLS 2 hours ago, MLS TV, Catherine and Alden, Catherine. So tapos yung picture nga nila during promo ng Hello Love Again, mga kasembreros. So low-key lang talaga ang dalawang ito, no? Mga kasembreros and mga Cathnatics. So ito, ang cute ng ginawa dito ni Jason Storm. Yung yung kanyang suot at saka nun kay Ma'am Catherine, parang tinerno niya, no? Yung crop top era daw.
ni Ma'am Catherine mga kasombrero. So, inedit niya lang ito 15 hours ago, Jason Starr, crop top era with my idol. So, ito po ay edited picture. Yung damit, may gantong damit talaga si Ma'am Catherine, pero nilagay lang ni Jason yung kanyang sarili dyan sa gilid, no? Kasi nga hinahanga. Ang cute tingnan sa lalaki, yung crop top mga kasombreros. Sobrang cute at sobrang kulit ni Jason Starr. Tapos, Elisha Pauline, 1 hour ago. Wow naman ang saya ng mga Kathleen fans pag nagkatotoo to. So yun nga, no, talagang yung bagong movie na hinihiling ng Kathleen fans na After Forever yung kanyang title sa Metro Manila Film Festival 2026. This is just suggestion and request mga kasembreros, no? Hiling ng mga fans, not totally official, not totally na approved ng ABS-CBN at saka GMA mga kasombreros. So marami silang collaboration eh. Nakita ko may post ang GMA at saka ABS-CBN at saka yung TV5 yata at saka All TV. Parang may collaboration sila pero hindi pa sinabi ko ano yung project na gagawin nila. Pero yun palagay ko ay movie iyon mga kasombreros yung kanilang gagawin. Na starring yung mga ABS-CBN. And ginagawa na naman nila ngayon yan eh. Yung ibang shows ng ABS-CBN nasa GMA yan, It's Showtime, PBB, no, 'di ba? So hindi na malabo na may gagawin ulit sila ng movie ng ABS-CBN, no, at saka GMA mga kasombreros. Hindi na natin alam kung sino talaga. Hoping and praying na ang Kathleen yun mga kasombreros, no, para pang malakasan pasabog this 2026. Wag na tayo mag-antay ng 5 years. Kasi di ba 2019, 2024, 2019 yung Hello Love Goodbye, 2024 yung Hello Love Again. So wag naman, maawa naman kayo ABS-CBN at saka GMA. Wag naman 5 years pa yung aantayin kasi baka may edad-edad na yung ating Kathleen after 5 years. Tapos ito, nakakatawa ito, no? Inedit mga kasombreros. Wow, Kath and Mayor magkasamang nag-gym. So sabi naman nasa comment section, edit pa more. So walang Mayor Mark Alcala, no? Pag video, saka lang kami maniniwala mga kasombreros and mga Kathleen natives. So hanggat walang video na magkasamang dalawang ito at wala naman talaga imagination lang ng mga low-key sa maka Mayor Mark Alcala. Sabi nga ng mga taga Lucena, maniniwala lang kami pag nakasama ni Mayor Mark ng kanilang mayor, si Kath, na manonood ng basketball or nandoon sa mga public ceremonies sa Lucena City mga kasombreros. Hanggat wala ay Team Solid. So ito 18 hours ago. Ang ganda ng caption din dito ni Elisha Pauline, no? Low-key. Tapos sa 3 laughing emojis mga kasombreros. So, yun. Pero ito yung picture na ito ay, yung damit dito ng Kathleen ay edited, no? Ito po ay picture nila mula Canada. Nung naka-green sila mga kasombreros. Pero, yun, ano lang siya, inedit lang siya na naging kulay puti. Or maging puti mga kasombreros yung ibang shadow or silhouette niya. Tapos, 7 hours ago, posted by Mark Anthony Junicio na taga-Taguig. Ready ka na ba sa tambalang Catherine? Dreamscape Entertainment released on Sunday the trailer of Someone Someday, starring Katrina. Actually, matagal na yung pag-release, no, ng kanilang teaser. So, ready na kami pero hindi kami totally excited. Kasi nga Catherine lang sana, no, yung makakasama niya or yung tandem ng atin pong inaantay mga kasombreros. So hindi Catherine. Pero alam ko madali rin ito matatapos mga kasombreros or ipapalabas lang. Kasi wala siya sa sa time slot na binigay ng All TV doon sa mga bagong pelikula or bagong series or mga shows nila sa 2026. So palagay ko itong Someone Someday ay sa Netflix lang talaga siya ipapalabas ng mga kasombreros, which is advantage, no? Para hindi gaano masabaybayan ng kasi in real life ay meron na namang ka-live-in partner ito si James Reid mga kasombreros, no, na si Isa Pressman. So kung kaya team panatag tayo na they're just doing this for work, no? Walang personal, walang private attachments, mga magtropa-tropa ba, no, ang dalawang ito mga kasombreros. Tapos last item natin, meron teaser pala doon, no, sa mismong contract signing
ni Alden sa special line na braces or clear braces mga kasambreros. May parang LED, parang merong ano doon, screen na doon na pinapalabas yung mismong mukha ni Alden doon sa maya teaser na dinrap nila nung nakaraan na wala pang itsura si Alden sa screen. Parang teaser lang talaga siya mga kasambreros, no, sa bagong endorsement ni Phenomenal Box Office Cinema King, no, director and CEO mga kasambreros. So yan po, no, talagang congratulations kay Alden. Mabaha ang biyaya sa mga taong mapagbigay at tumutulong sa kapwa. So ganun siya mga kasambreros. Talagang biblical iyon, no, kasi talagang si Alden ay makadiyos at sinusunod, no, ang nakasulat sa Biblia, especially helping other people mga kasambreros. Alright, so yan lang actually sa ating Cathin items, no. Tinatry kong i-play yung isang yung mahabang video ng yung buong full video ng special and braces. Kung hindi ko ma-play, so next time nila mga kasambreros, pero sa ngayon ay pakinggan mo natin ang napakagandang salita po ng Panginoon, no? Isang pinagpala at isang araw po na punong-puno ng pagmamahal sa ating buong pamilya. Sana po ipangin po natin ang the best na salita ng Panginoon. Sobrang ganda nitong ating Word of God mga kasambreros, kasing tamis ng kanyang pag-ibig sa iyo. Charo! So ang title kasi natin ay Matamis na Tulog. O hindi siya mahimbing kundi matamis. Bakit kaya? Proverbs chapter 3 verse 24, when you lie down, you will not be afraid. Yes, you will lie down and your sleep will be sweet. So hindi siya mahimbing lang, hindi lang siya sound sleep, hindi lang siya peaceful sleep, kundi sweet ang tulog mga kasambreros, kasi tamis ni Sweetie at saka ni Honey, ganon, ni Darlie. Hindi, joke lang po. Pinapatawa ko lamang po kayo mga kasambreros. So, marahil lang iba sa atin dito ay nagsasuffer, no, sa sleeplessness. Hindi tayo nakakatulog kasi balisa tayo. Kung minsan nakakatulog naman, pero 4 hours, 5 hours, 6 hours, no. Yung ganong uri ng tulog mga kasambreros ay medyo mahina tayo kapag nagtatrabaho tayo ng full time, no. Let's say nagtatrabaho ka ng 12 oras sa isang araw, or 10 hours isang araw, tapos babiyahe ka pa for example. So tapos ganong yung oras lang na 4, 5, 6 na oras ng tulog mo. So maaring sa iba ay pwede yon, pero hindi siya healthy na lifestyle talaga mga kasus or routine sa ating buhay sa araw-araw, because yun nga, kailangan mag-recharge ng ating mga kaugatan, ng ating mga nerves, ng ating mga organs, no, ng ating dugo, ng ating entire body systems mga kasambreros. So which is parang in-emphasize dito ni Haring Solomon na napaka-precious, napakahalaga at napaka-worthy ng tulog mga kasambreros. So dito, sinasabi niya kasi dito na kapag ang tao ay maalam, may wisdom mga kasambreros, may mercy, may grace, ay nakakatulog siya ng matamis. Ibig sabihin po ay sobrang himbing, no? Peaceful at saka sound sleep yung equal nito mga kasambreros. Pero dahil metaphor, yung language na ginamit dito ni Haring Solomon ay sweet, no? Sabi, in your sleep will be sweet, sabi niya ganun mga kasambreros. So come to think of any food, no? Na matamis mga kasambreros, nandyan yung honey, nandyan yung cake, nandyan yung anumang uri ng desserts mga kasambreros. Dito sa amin, kahit hindi man gaano matamis, pero yung saging, no? Yung mga prutas mga kasambreros. So parang ganun. But ang tulog kasi hindi yan nabibili, no? Minsan kailangan mag-take tayo ng mga sleeping tablet, no, para lang makatulog mga kasambreros, pero it's not healthy. Na-try ko po yan sa Maynila nung nagkaroon po ako ng anxiety, no, nung una po ako inatake ng GERD or acid reflux mga kasambreros. Na sobrang grabe yung tindi talaga ng 4 na gabi, 3 gabi ako hindi nakatulog. Lahat na ginawa ko, nag-take ako ng sleeping tablets, Sleepacil mga kasambreros, nag-take ako ng nagpapagod ako buong araw, nagbike ako buong araw, tapos para mapagod sa gabi, pero walang epekto mga kasambreros. So grabe yung experience ko noon kasi kapag inatake ka ng acid reflux, akala mo ataking ka sa puso, akala makocomatose ka, no, kasi nga hindi mo alam ang nangyayari sa loob ng katawan mo kapag may acid reflux mga kasambreros. So yun yung mga unang atake, and grabe, no,
doon ko na-realize talaga na sabi ko, 4 na gabi na akong walang tulog, nakapikit ako, pero yung tenga ko, yung mind ko talagang gising, no? Konting kalabit lang, konting huni lang ng ibon, nagigising ako, konting kasi nasa church ako dati sa likod ng church ako dati natutulog mga kasombrero. So may mga times na talagang so pray over, sige pray. Pero doon kami na-realize na sobrang powerful talaga ng prayer. Sa ika-5 gabi, doon na nagkaroon ako ng mahindi ng tulog, and then inalagaan ako ng aking kapatiran sa church mga kasombrero. Hindi man ilagaan, parang doon nila ako pinatulog sa kanilang bahay mga kasombrero, and inalagaan nila ako for 2 days, no, mga kasombrero. And doon ko rin na-realize na grabing amazingness ng Panginoon, grabe yung kanyang kadakilaan, no. I'm a living testimony of God's goodness and greatness na hindi niya ako pinabayaan hanggang ngayon, no. That's 2020, 2026 na ngayon. 2020 nangyari yun sa akin mga kasombrero, and hanggang ngayon ay binigyan niya pa tayo ng buhay. So dito sa Proverbs 3 verse 24, we encounter a beautiful promise concerning peace and security in our lives. The verse reassures us that when we rest our heads at night, we can do so without fear because we trust in God's guidance and protection. So trust, no? Yung pagtitiwala talaga mga kasambreros, yung mahalaga. Nga parang isang bata na clingy at saka parang ayaw hiwalayin sa kanyang magulang. Yun dapat yung ating character, no, yung ating ugali towards sa Panginoon mga kasambreros. Imagine closing your eyes and sinking into a peaceful sleep free from worries and anxieties. This verse encourages us to experience not just the absence of fear, but the presence of sweet and restorative sleep, mga kasambreros. It speaks to our innermost absence or needs for security and tranquility, allowing God's grace to envelope us as we rest, mga kasambreros. So, ini-envelope, ibig sabihin, binabalot tayo ng Panginoon, no? Ng kanyang grace, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang peace, mga kasambreros, that surpasses all understanding. So grabe, no? The verse can be seen as a reflection of how living a life in accordance with wisdom, as described throughout the chapter, brings about a sense of peace. So, yun nga, no, kapag may wisdom tayo, napi-free tayo sa anxiety, sa depression, sa pagiging balisa, sa mga worries, no? Ano na kayang gagawin ko? So, pwede naman tayo mag-isip kung ano yung plano na susunod natin gagawin, mga kasus. But not to the point na buong araw ay nagiging balisa ka na, no? Hindi ka na makakain, hindi ka na makatulog, no? Dahil sa kakaisip nun, mga kasmas. When we align ourselves with God's teachings and trust in Him, we find rest for our souls. Basically, the essence of this verse invites us to surrender our concerns to God and find comfort in His promises, reminding us that we are not alone even when we face life's uncertainties. So, ganun. Kapag tayo may problema, pray. Kapag tayo ay masaya, pray. Kapag tayo ay may trials, pray. Kapag tayo ay nahaharap sa gantong uri ng situation, may it be sa ating relasyon sa pamilya, sa anak, asawa, kapatid, magulang, or so on. Kapag may problema tayo sa ating finances, pray, no? Kapag may problema tayo sa ating mental aspect, pray. Kapag may problema tayo sa ating spiritual life, pray. Kapag may problema tayo sa ating physical health, pray. Kapag may problema tayo sa emotional health, pray. No, every single aspect of life, kapag may problema, hindi nag-function at nag-ooperate ng maayos, pray. So, ganoon, mga kasambreros. Kung parang lang yan parang ibabash ka naman nila kahit na mali yung ginawa mo, ibabash ka nila kapag tama ang ginawa mo. So, yung tama na lang gagawin mo, di ba? So, parang ganoon, mga kasambreros. Parang wala tayong option na not to pray. Kasi prayer is yung communication natin sa Panginoon. Ito yung ating way of venting out. Tsaka yung prayer dapat lifestyle na natin yung mga kasi para siyang pagkain na material na kapag wala yun ay hindi tayo mabubuhay at saka hindi tayo magiging panatag at saka hindi tayo komportable na hindi tayo makakain sa isang araw, mga kasama. Kasi nga, gutom tayo. The comfort provided by Proverbs 3 verse 24 extends beyond just the physical act of sleep. This promise can be understood on a deeper level, connecting our spiritual and emotional well-being with our ability to rest peacefully. By trusting in the Lord, we cultivate a sense of security that helps us to face life's challenges without being paralyzed with fear. So maraming tao kasi yung napaparalyze, no? Para silang yung nagiging paralitiko
nagiging lumpo ng takot mga kasembreros, kung kaya hindi sila nagtatry ng mga bagong gawain, hindi sila nagtatry ng bagong trabaho o ng bagong venture, bagong business kasi nga natatakot sila mga kasembreros. So hindi kagaya ni Sir Alden, no, talagang nag-venture siya sa lahat, parang sa film production, pag-produce ng mga pelikula, pagiging kontrabida, pagiging businessman, no, pagiging actor and so on mga kasembreros. So talagang talagang venture niya mga kasembreros. So dapat ganun din tayo. We should not be paralyzed at huwag tayo matakot na na ma-failure or ma-fail mga kasembreros, kasi kapag nag-try ka naman, kunwari hindi naman yung isipin mo na kaagad, no, sa first attempt mo pa lang na nagpaplano kayo, dapat kung meron mang madadamage ay minimal, no, kung mapaparang konti lang mga kasembreros. Kunwari nag-venture ka ng business, no, kapag alam mo nga maubos lahat ng pera mo, huwag mong ubusin, parang try lang muna. Instead of putting like 50,000 or 25,000, why not try 10,000 muna or 5,000, no? Parang ganun ba? Try ka muna. Tapos pag nag-work, saka mo na lang siya i-go through or push through mga kasembrer. So parang ganun lang din sa buhay natin. So hindi natin, kumapa yung wisdom kasi andoon pumapasok, no? Sa mga decision at saka making of plans mga kasembres wisely. We might think about our busy lives filled with responsibilities and worries that would often bombards us with fears, anxieties, and uncertainties, making it harder to rest soundly. So yun nga, no, kapag tayo po ay maraming inaalala, no, nababalisa tayo. Yun ang isa sa mga reasons, mga kasamaras, kung bakit ang tao hindi nakakapagpahinga. So ako talaga sa awa ng Panginoon ay sa tanghali, maliban sa gabi, ay natutulog talaga ako ng tanghali mga kasembreros, kahit ganong busy ni Lolo Kasombrero. Ni Lolo Kasombrero. Kasi parang it's a sign of God's goodness and mercy and favor na tayo po ay nakakatulog mga kasembreros kahit na tayo ay may GERD, no, or may acid reflux mga kasembreros. So yun po, no, talagang napakaraming lessons actually ng Proverbs chapter 3 verse 24. Apart from wisdom and of course yung peaceful sleep na nabibigay sa atin ay security, no, hindi lamang siya sa physical natin na security, but most especially sa ating spiritual, emotional, mental, and relational, yung mga relationships natin, nasi-secure siya because of wisdom. Hindi ka sasagot agad because you have to think, no, kapag merong discussion sa family na parang nag-lead toward a deeper and more intriguing na mga discussions, tatahimik ka muna, no? You have to understand, you have to know both ways, you have to, yung understanding ba, maunawaan mo mga kasus, na hindi siya mauwi sa away ng pamilya mga kasus, bagkos ay mapapawi din siya agad-agad. So ganoon siya mga kasus, at mariresolve yung conflict within the family, kasi ang family talaga yung ating pinakamahalagang grupo sa ating society. Alright, so now sa ating Word of God, so sana po ay lahat ay magkaroon po ng matamis na tulog, no, sa ating buhay. So now sa ating Word of God, na pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and mahimbing, matamis, peaceful at sound sleep mga kasembreros, o tulog sa ating buhay araw-araw or gabi-gabi. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent, wonderful name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.